think it will take some time. I don't know how long, but it will take some time. Definitely not according to the time frame of Donald Trump. Oo. Why? Because you have two countries in the Middle East, Israel and Iran. Pareho sila. They're fighting for they the leaders in Iran and Israel think that both of them are coming from a place that they are facing that they think that they're facing an existential threat. Mhm. Like for example, Israel, it has always been an insecure um, uh, state because una-una napapaligiran sila ng they see as hostile forces against them. So Mhm. you have of course you have the Hamas, you have Hezbollah Hezbollah and in Houthi. Lebanon north, and then you The have Houthis in Yemen. may mga Houthis ka pa. Mhm. And then Israel, I think the leadership in Israel believe na ang mga nangyayari sa kanila ngayon is all due to Iran. Mhm. All due to Iran. Kasi nga, there are reports that Iran supports Hezbollah and the Houthis and of course, Hamas to some extent. Mhm. So, Mhm. kasi Israel has already kind of like resolved in a friendlier terms with other of its neighbors like Jordan, for example. Oo. You know, so talagang kasi I've been to Israel, no? Iba talaga ang mga Israeli Bex. Mhm. Ang mga Israeli talagang fight talaga yan. Oo. Lovely people, pero fight talaga yan sila. Kasi yung mga Iranian rin, Bex. Fight din. Iran as well is fight. So, ngayon, so now you have these two countries na fight talaga sila, Bex. Kasi ang Hindi Israel walang talaga, bigayan. ang mga Israeli talaga, girl, pag pinitik mo yan, girl, ang balik sa'yo, sipa. Ready na nga siya eh. Digong already said. Ready na siya. Mhm. Girl, kung gusto ni Digong na magganon, inutusan niya na yan si Sarah o kausapin mo ang Amerika, sabihin mo, palabasin ako tapos mag-align ka na sa kanila. Ganun lang kasimple sa sabihin ni Digong. If Digong really wants that, Mhm. but he didn't. Mhm. Totoo. Inoferan nga daw, di ba, ng asylum ng China. Nag-refuse si Digong. Mhm. Ng protection or whatever. Nag-refuse. Nung nasa Hong Kong, yan din nasa Hong Kong pa siya? Oo, parang ganyan. Sinabi ni Oo, yan. Sino ba oo. nagsabi niyan? Si Bello? Sabi Kasama niya, siya sa ano nun, Hong Kong nun eh. sabi niya he was offered, but Duterte refused. Mhm. Grabe yung disappointment ni PRRD na hindi nagwala yung mga tao. At saka hindi kumilos yung mga inaasahan niyang mga institusyon na kumilos. So, tinanggap niya na yung kanyang tinanggap niya na yung fate niya. Grabing integrity and pride, no? He could have saved himself pero he chose to be locked away. So, Filipinos can see how evil this admin is. Akala niyang MIU ide-defend siya. Akala niya yung Supreme Court kikilos. Balikan niyo yung mga video, yung abduction video. Balikan ninyo. Balikan niyo yung abduction video. Hindi papayag ang Korte Suprema niyan, hindi papayag. PRRD is a lawyer. So, talagang meron talaga siyang faith sa legal profession. Anyway, balik lang tayo dito kasi eto na nga, naglalabasan na nga yung mga kembot ng mga pink pages to. Diyos ko, kakaloka.
Mga pink pages to, ayan, pakinggan nyo muna ako. Sabi, prangkahan tayo. If the choice ever comes down to Sara Duterte and Martin Romualdez, the latter is clearly the more qualified option. Lenny Page to Lenny Page to. At itong page na to, meron tong 166,000 followers. Malaking page siya. Nanaga-based, ayan. So gusto na nila na si Martin Romualdez daw ang pipiliin nila. Between Inday and Martin daw sila. O, di ba? O di kain suka pa rin. Oo. Yung fact na hindi mo nakikita si Martin na may kasalanan sa mga, katarantaduhan dito sa bansang to, something is seriously wrong with you, girls. Diba? Yung mga Lenin supporters dito, na nakakitaan ninyo ng pag-asa si Martin Romualdez, something is seriously wrong with you. Hindi kayo naniniwala na, ibig sabihin, gusto nyo lang ng moment na kayo naman na makapagnakaw. Kayo naman na mag-take advantage sa national budget. Because that's what Martin Romualdez did. Diba? Siya ang Speaker of the House sa pinaka-corrupt na budget in the Philippine history. At saka yung mga earth-shattering budget insertions. Tapos okay sa inyo? Okay sa inyo na si Martin Romualdez ang maging presidente? Something is seriously wrong with you. Is that the reason bakit biglang bantay sarado ang Malacanang ng Saturday ng gabi till Sunday morning? Kaya raw siya bantay sarado kasi akala nila merong malaking rally na mangyayari. Ayun, kasi wala namang nangyari. Si Martin Romualdez na hindi na iangat ang district niya, mga dilulo talaga ang mga Lenny Nation. Sabi ni Marcel, natanong yung third force sa spokes during Miss Malu interview. Di ko magets na sobrang hate nila mga Dutertes, kaya nilang maging pro-corrupt, illogical at anti-Philippines. True. Ayun. Kakadiri Take note, trilyones ang ninakaw sa GAA from 2023 up to now. Iba talaga ang utak ng DDH. Yun nga, yun yung sobrang nakakadiri di ba? Pero putang ina, kaya nyo yan? Kaya nyo palampasin yung mga ganyang bagay? Pero pagsalitain muna natin si Sas tungkol dun sa Iran war, sa Middle East war. Ayun. Bago ako magsalita dyan, magbigay muna kayo ng abuloy. Char. Otherwise, hindi ka magsasalita. Magbigay mo na kayo ng abuloy kay Sas para magsalita na siya dun sa Iran war. Magbigay muna kayo ng abuloy. Parang si Iloy na. Si Iloy. Pag hindi nagbigay ng abuloy, ha? Bilis na, game na. Bigyan nyo ng abuloy si Sas. Sino pong patay? Ako, di ba? Ano lang po ako? This is the ghost of Sasruganto Sasot, also known as Sasper. So, anong pag-uusapan natin sa ano sa tingin mo yung nangyayaring gulo sa Middle East? How long do you think it will last? What's gonna happen to the Philippines? And I think it will take some time. I don't know how long, but it will take some time. Definitely not according to the time frame of Donald Trump. Why? Because you have two countries in the Middle East, Israel and Iran. Pareho sila. They're fighting for the leaders in Iran and Israel think that both of them are coming from a place that they are they think that they're facing an existential threat. Like, for example, Israel, it has always been an insecure state because una-una napapaligiran sila ng they see as hostile forces against them. So you have of course you have the Hamas, you have Hezbollah in Lebanon north, and then you have Houthis in Yemen. May mga Houthis ka pa. And then Israel, I think the leadership in Israel believe na ang mga nangyayari sa kanila ngayon is all due to Iran.
hold you to Iran. Kasi nga, there are reports that Iran supports Hezbollah and the Houthis and of course, Hamas to some extent. So, kasi Israel has already kind of like resolved in a friendlier terms with other of its neighbors like Jordan, for example. So talagang, kasi I've been to Israel, iba talagang mga Israeli Bex. Ang mga Israeli talagang fight talaga yan. Lovely people, pero fight talaga yan sila. Kasi mga Iranian rin, Bex. Fight din. Iran as well is fight. So, ngayon, now you have these two countries na fight talaga sila, Bex. Kasi ang Israel talaga, ang mga Israeli talaga, girl, pag pinitik mo yan, girl, ang balik sa'yo, sipa. They fight na, they will make sure na ang sunod mong pitik sa kanila siguro mga 10 years from now, ganon. Parang you get out of their way. Dudurugin ka talaga nila, girl. Kaya kita mo yung nangyari sa yung nangyari sa Gaza, talagang, girl, they are capable of that kind of monstrosity. Ang balik kasi ang binalikan nila remember nung yung Hamas they committed nangidnap ng mga Israeli and then they killed some Israeli in such brazen act. Hindi matatanggap ng mga Israeli yung ganun. They are remember, these are the kind of people na still in trauma mode. Hindi pa, the Holocaust is just very recent in terms of history. Wala pang 100 years and it's still very alive, very alive. So talagang this is going to be a long battle. Mag-uubusan talaga yan, mag-uubusan talaga yan ng lahi ang Israel and Iran. And Israel all have the motive to really fight Iran. Kasi nga, Israel right now is facing Hezbollah. Okay? And Hezbollah is being financed by Iran. Hezbollah in Lebanon. So now you have Israel fighting a two-front war in the north and then coming from Iran. So, an animal, when you corner an animal, girl, you will be, magwawala talaga yan. Magwawala talaga yan. No? It goes with everyone. So na-corner talaga siya. Corner siya, Israel is fighting for its existence. That's how the leadership views it. Whether we like it or not, that's how they view it. And in terms of Iran also views it that way, that they are fighting for their existence, especially that the United States has been brought into the picture. Kasi kung Israel lang to, I think Iran would hindi to gaganito lala if the United States didn't join. Oy, thank you so much. May nagpadala po. Mag-thank you ka muna. Salamat sa mga nagpadala ng abuloy. Thank you so much. Ayan. Thank you, Team Freeman. Thank you, Team Friedman. Chanel Byrne 5893. Ayan. So ngayon, so now you have these two really fight countries. The greatest mistake of the United States, it joined the war. Okay, it joined the war. Kasi, si Uncle kasi the United States, if Donald Trump is smart, he could have won a Nobel Peace Prize over this if he actually facilitated peace. The peace. Pero he joined it. He joined it. Ngayon, then nag-join ng US, join din ng Russia. Kasi between Russia and China, Russia has the more kung sino man between China and Russia that requires Iran to survive and not lose this war, it's Russia.
Russia. China not so much. Pero China ina-involve sila ng bonggang-bongga ng Iran eh kasi So China not so much because China can live with whoever the government is, no? Pero kasi yung Russia, you know, Russia kasi needs Iran. Kasi the new center of gravity of economy in the 21st century and the centuries to come is Asia. Mm-mm. If you're not logistically connected to Asia Mm-mm. by land, by sea, dalawa yan, by land and by sea. Mm-mm. Wala ka be in the 21st century, in the centuries to come. Wala ka. So what is the importance of Iran for Russia? They will Kasi serve nga, as part of ang Russia. Iran kasi is meron kasi silang corridor, railway na gustong project with Iran that is connecting St. Petersburg up to the coast of Iran towards the Indian Ocean. Mm-mm. And that actually connects Russia to the Indian Ocean. Remember, walang warm water port access ang Russia except now the Black Sea, no? The Black Sea, which they already succeeded with Crimea and their military operations in Ukraine. So that is now their link to India. Mm-mm. Kasi you need that eh. Kasi meron na silang link to China. Mm-mm. And you also need a link to India. You know, because India and China will define the Asian, they will be the twin pillars of the Asian economy. Mm-mm. In, girl, in centuries to come. Mm-mm. So mas may stake ang Russia for Iran Mas to win busy this. ang Russia kasi nga Russia needs to be connected to the Indian Ocean kasi that is their fastest route to India through Iran. And the foreign minister of Iran early on sinabi na nila na we have strategic partnership with Russia. Yes. Dinisclose nila agad. Hindi talagang, so ngayon, nung nakisali ang US, active na rin ang Russia. Kaya ano to, girl, ano to talaga, kakaiba to, kaya matagal to, kasi, you think it's gonna be parang it's gonna drag on like Russia and Ukraine, or even longer? Ang nakakatakot kasi dito, if someone got impatient with how long this is gonna take, and might use nukes. Pero bakit hindi natatakot yung Iran? Yan nakakatakot. And wala silang pake kahit inyuk sila. So that's the problem. So ano maging sa atin? Well, we're dependent on foreign oil. Ngayon nga, di ba? Girl, kakausapin na nila ang Russia ng Department of Energy. Putang ina ninyo, dapat dati nyo pa kinausap. Di ba? I remember, naalala ko yan eh. Guest ko pa niyan si Daniel. Tapos parang sabi ni Daniel, hindi kinausap kasi mas expensive daw yung sa Russia, in Emirate, ganyan. Kaya raw tinurn down. Sabi ko, no, you just have to keep it at bay na, wag mo totally i-shut down yung possible na deal. Kasi dapat, maging part pa rin siya na, hindi mo siya dapat sina-shutdown basta-basta. You make it part of your contingency plan. O ngayon, kakausapin mo yung Russia, iba na yung terms. Hindi mo siya mahugot basta-basta. Kapag stock ka na, mura kasi. Actually, nung panahon na yun, napakamura. Kasi kailangan nila ng customer eh. Correct! Diba? Kasi at that time, hindi na bumibili yung Diba, ang sinusuplayan nila that time, Europe. Diba, in-embargo siya ng mga European countries. So, desperate si Russia maghanap ng kliyente. So, ngayon, ang dami nang bibili sa Russia. So, I think the price, I don't know what's gonna happen. Kasi, ano ba naman itong foreign policy na ito? Diyos ko, Lord. Hindi long-term mag-isip. When you're doing foreign policy, you have to think long-term. And yung always take into consideration contingency. Diba? Yeah.
always look into the future, no? Ano bang, nasaan ba ang bansa ko in the future? Ganyan. So, oh well, Yeah. that's human nature. A lot of people only think in terms of short term. So, ngayon, ang Pilipinas, nakikita mo na nagkakaroon ng belt tightening, no? And I think it will continue. It will continue. Itong sa Russia, we don't even know how the deal is going to work. So, At gaano siya kabilis ito. So, di ba, kakausapin nila Indonesia and then Russia. Ako naman, girl, kakausapin mo Indonesia and Russia. So, ibig sabihin, hindi mo ba ito nakakausap before? ibig sabihin, supposedly dapat kung kinausap nila Russia ng matino noong 2022, this is just Hindi a matter na of Russia, them Indonesia. Diba? Oo. It's just a matter of tapping them di ba? Kasi parang, ito na yung pinaghahandaan natin contingency. Kapit-bahay mo lang yung Indonesia, oh. Pareho pa kayo sa ASEAN. True. Kinausap. Oo. So, Ate Sasati Joey, ramdam na namin mga negosyante ang takot ng masa. Ang baba ng sales namin this week, like grabe. Kaya ayun na nga eksena na it's gonna be yeah. Oo. Remember, It's they've been gonna sanctioned since 1979. This is a decade of preparation. And remember, IQ is on top IQ is on top 5 sa buong mundo. Yung I think Ajay Esper is referring to Iran. Ayun. Sabi ni Professor Jiang, pinaghandaan daw ng Iran ito for 20 Sabi nino? years. Ni Professor Jiang. Yung ine-execute ngayon ng Iran is something that they already prepared for ng 20 years. Si Professor Jiang. Professor Jiang, yung Chinese guy na sumikat kasi siya Hindi naman siya professor eh. High school teacher siya. Kaya hindi siya professor. Professor Jiang yung title niya eh. Oo, ano siya? English teacher. So, ano ba ito sabihin ko? Matatalino talaga mga Iranian. They have, magaling sila sa physics and math. Well, Persian civilization has always been good in science and math. So that's a no-brainer. It's already been part of their civilization for a very long time. And it's in Islamic culture for a very, very long time has been good in science, the sciences and math. So, girl, saan man ang galing ang algebra? Came from Islamic culture. True. Chemistry, where did chemistry came from? Came from Islamic culture. So, ngayon, ngayon, yung Pilipinas, ang gulo na ng foreign policy mo. Tapos inaaway mo pa yung China. So parang, ang magulo siya. And there's only one person to blame here. It is the architect of the foreign policy of the Philippines, Bongbong Marcos. True. Ayun. Ano kayang gagawin ni Bongbong if Putin would say, you need our help? Bring my friend to... Sir Dagger, ano tayo? Kung tayo sa totoo, yung mga state leader, hindi magagawa ng ganyang request. I think magbibenta. Magbibenta naman yan. I think magbibenta yan. Pero hello, business is business. Ang kinakatakot ko lang, bakit hindi pa nagsasalita si Bongbong about whether the EDCA can be used or not for the war in Iran? Nagre-refuse na nga ang ibang mga European countries, di ba? Italy, Spain, Italy, and now France. Romania. Pero parang nagbabacktrack sila na sinasabi nila na hindi na sinasabi na pinapagamit nila. Kasi parang may EDCA rin ng Romania with the US. So ayun na. So the Philippines live in a very precarious situation. Alam mo, tingin ko yung SAS, yung
yung nagte-test sila ng water about yung Trump would like to work on the release of PRRD and the former Brazilian president. Tingin ko tinetest nila yung waters diyan kasi kung plano ng US na gamitin yung Pilipinas for in the future pag humaba yung yung Middle East war na yan, gawing refueling station or launchpad or whatever, ganyan. They need the support of the they need to change the public opinion. And the fastest way to get on the good side of the Filipino public is if you're going to align yourself with Duterte. So, alam mo yun? But Duterte, knowing Digong, if Digong knew that the reason why he was released because the Philippines would indirectly participate in the Iran war, ayaw niya. He'd rather die, no? He'd rather die. Correct. Ready na nga siya eh. Digong already said. Ready na siya. Girl, kung gusto ni Digong na magganon, inutusan niya na yan si Sara o kausapin mong Amerika, sabi mo, palabasin ako tapos mag-align ka na sa kanila. Ganun lang kasimple sabihin ni Digong. If Digong really wants that. But he didn't. Totoo. Inoferan nga daw, di ba, ng asylum ng China. Nag-refuse si Digong. Ng protection or whatever. Nag-refuse. Nung nasa Hong Kong, yan ba yung nasa Hong Kong pa siya? Oo, parang ganyan. Sinabi ni sino ba nagsabi niyan? Si Bello? Kasama siya sa Hong Kong nun eh. Sabi niya he was offered but Duterte refused. Grabe yung disappointment ni PRRD na hindi nagwala yung mga tao. At saka hindi kumilos yung mga inaasahan niyang mga institusyon na kumilos. So, tinanggap niya na yung kanyang tinanggap niya na yung fate niya. Grabing integrity and pride, no? He could have saved himself, pero he chose to be locked away. So, Filipinos can see how evil this admin is. Akala niyang MIU ida-defend siya. Akala niya yung Supreme Court kikilos. Balikan niyo yung mga video. Yung abduction video. Balikan ninyo. Balikan niyo yung abduction video. Hindi papayag ang Korte Suprema niyan. Hindi papayag. You know, PRRD is a lawyer. So, talagang meron talaga siyang faith sa legal profession. At yung ginawa kay PRRD sa Villamor is really, illegal. There is really no rhyme or reason why they were able to pull it off. And sobrang hindi ko rin talaga maisip kung bakit hindi kumilos yung Supreme Court doon. Balikan niyo yung mga yung abduction video. Paulit-ulit ang sinasabi ni PRRD, hindi papayag ang Korte Suprema dyan. Tapos nakakahiya, sa Villamor base pa nila kinuha. Essentially, the whole system failed him, sabi ni Tina Garcia. Ako feeling ko, we failed PRRD. Parang hindi natin deserve yung meron tayong leader na magpapakamatay para sa atin. Kasi tatanga natin eh. Sa totoo lang, hindi natin deserve na meron tayong leader na ganyan katapang. Ayun. Sabi ni Ria Maldita, we failed him noon pa. Napagtripan ng addict si PRRD. Almost hopeless na ang Pinas, sabi ni JD. Well, we still have one shot. Yung Supreme Court. But if Supreme Court is not going to do anything, ang sabi ko nga,
tingnan niyo si Attorney Baligod, 'di ba? Si Attorney Baligod. Ang ombudsman si Boying Remulla. Still final niya ang complaint sa ombudsman. It's not because ano no, it's because you want to demonstrate to the Filipino people how our system are how our institutions are failing us. Kapag yung mga binild natin na mga institution na supposedly magpo-protect sa welfare ng mga Pilipino ay hindi na ginagawa yung function, ano sa tingin niyo yung next diyan? Ayun. I think ayaw din ni PRRD na maging bloody pero mataas expectation niya sa SC that time. Kaso nga lang yun nga nag-fail na nga yung mga institution so what's next? 'Di ba? Kapag kunwari, ayan, nag-file sa ombudsman, alam natin na walang mangyayari sa ombudsman, pero kailangan i-file yun ni Baligod ni Attorney Baligod sa ombudsman para makita natin lahat kung gaano ka-inutil yung ombudsman. Nagpunta tayo sa Supreme Court para manawagan sa Supreme Court na gawin yung dapat nilang gawin. Pag walang ginawa yung Supreme Court, now makikita natin, wala tayong aasahan kahit sino. 'Di ba? What do you think is gonna happen next? Kasi kapag paulit-ulit na yung ating mga governmental institution ay fini-fail ang taong bayan, baka it's really time to really it feeds the rebellious spirit of the public. I am not saying I am inviting anyone or ano no. I am just saying that the natural effect of a failed state is rebellion. Ayaw ba nating mapunta doon? O di dapat kumilos ang gobyerno. Gawin niya ang trabaho niya. Sabi ni Kael, personally, I don't dabble in political arguments. I believe it's natural to have opposing beliefs. But when they did what they did to Digong, it has become personal to me. After a systemic fail, it's either reform or chaos that will come after that. Well, you know, unless masaya yung mga Pilipino sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Na-realize ko din yan, Miss J, nung nakita ko uli ang video na sinabi ni Nanay D, papayag ang SC, kaya I felt bad na ang taas ng pagtingin niya sa SC. Bakit kaya ngayon silent pa rin siya, kaya may nakatapal pa rin siguro sa mga bibig nila, sabi ni Kuvin Kimon. Tolerant ang mga Pilipino, hinahayaan lang rin natin Hello po, Miss Joey and Miss Sass. Good evening. Punta po kami sa birthday ni PRRD. Greetings from Poland. FPRRD hanggang dulo, walang katulad. Kakami si Tatay Digong, lalo na sa ganitong sitwasyon, mas kampante pag si PRRD. It builds distrust. It can go both ways. The rebellious spirit or yung apathy ba, na people will let them do whatever they want kasi they know nothing will happen. Yun ang mas nakakatakot. Yun yung apathy. Actually, yung apathy natin, nandito na Nandito na yung apathy. Yung walang pakialam yung mga tao. Andito na sa totoo lang. Nandito na tayo sa sobrang samang sitwasyon, nandito na tayo na hindi nagpo-function yung mga government institution natin or the way they are supposed to function. 'Di ba? Andito na siya. So, ayun. Corny kasi pero sa totoo lang, kung hindi talaga ipaglalaban ng Pilipino yung pagkabansa niya, we are a joke. And I think with the chaos right now in the Middle East, and very very soon mag-expand na yan sa iba't ibang bansa ng bonggang-bongga. Paano natin aayusin yung bansa natin? One of a kind ang mga politikong Pilipino, halos lahat nabibili ng pera, pati mga komunista kapitalista na din ngayon sa suhol habang naglalaban sa military. I support the peaceful way, but at the same time, naghihintay na lang ako. Ayun. Devil's advocate. Are we lazy nation to even do anything about it? Perpetually resigned to be stepped by this bastard. Sabi ni Manolo of Yaza. Ako, I really feel I really feel that
I really feel that if we want to, kasi si PRRD at saka si Inday, swerte tayo that we are able to come across a leader like PRRD. But if we want to build a leader, if we want to have a leader built like PRRD or Inday, we have to create them. So, para magkaroon tayo ng mga leaders na ganyan, na mayroong balls of steel, dapat matuto rin tayo na magbigay ng suporta sa mga tao na willing tumayo para gawin yung mga ganung bagay so that it would be easier for them to do their job. Ayun. And they say that we are better than Indonesia in which we won't resort to violence. But was that still wrong? But was that still wrong? Kasi baka away nito ni ang tawag ito, sino kaaway nito ni Ernst Kepler? Wala na din say si Amy sa kapatid niya, no? Why kaya nahinto si Amy? Sabi ni Vina Clark. Wala naman kumikilos eh. Sinabi na nga niya, adik kapatid niya eh. 'Di ba? Nag-testify na nga siya, adik ka kapatid niya eh. What happened next? Bali naman, di naman na-offend yung mga Pilipino. May mga Pilipino na takot lumabas para pababain ng Marcos government because of their lives and families are at stake. Malaking sindikato na ang government natin ngayon. We never really knew and felt what true revolution really means, kaya eto tayo. We always look for someone who would lead us. Hindi natin kaya tumayo sa sarili natin mga paa. Nakakahiya tayo. Totoo. Tsaka yun nga, yung parang lagi nating option, yung parang humingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Ganyan. Yung mga ganon. Yung ko lang, mag-react lang ako na very, very quick before I end the live. Di ba nagsalita yung Japanese researcher sa UN? Pagkatapos di tuwan-tuwa yung mga Pilipino, wow, thank you very much, kineme, ganyan. And ako, grateful ako, no, na merong nagsasalita na banyaga tungkol doon sa injustice na nararanasan ni PRRD. Ibig sabihin, hindi lang tayo yung nakakakita ng injustice na yon. Okay? But I think, if we want other nationalities or other nation to recognize kung ano yung plight natin, tayo mismo ang magsalita. Tayo mismo ang magpakalat ng balita. Tayo mismo yung hawakan natin yung microphone. Other countries who are going to understand or at least kumbaga parang makita nila na parang tama yung pinaglalaban nitong mga nandito sa Philippines, mali talaga ang ICC and things like that. Those are the result that you want to happen, na maintindihan nila na oo nga no, ba't yung ginanyan yung Philippines, ganon. But we have to hold the mic. Tayo dapat yung nagsasalita at tayo dapat yung nagpapakita ng kabalbalan ng ICC. Ganon. While we want other country to see what we are seeing, we have to understand that they are not supposed to save us. Hindi sila magsasave sa atin. Tayo dapat yun. 'Di ba? So, yun. Theoretically, Joey, what if the tenant suddenly becomes unlived? Will Inday be brave enough to defy the US and gear towards more to Russia and China? Hindi ko gets, Manolo. What do you mean? What do you mean, Manolo? What if the tenant? Sinong tenant? Pero yung sa tanong mo na, will Inday be brave enough to defy the US and gear towards more to Russia and China? Yes. Kung tapang lang ni Inday ang pag-uusapan na hindi siya magpapatuta sa Amerika, sure ako. Kayang-kaya yun, Inday, for the interest of the Filipino people. Ayun. Ayun. Joey, before ka mag-end, ano say mo sa atin na kinuha ng lupa ni FPRRD sa kanila? Well, paulit-ulit ko nang sinasabi yan even before. Sabi ko nga, isa sa mga pinakamalalaking krimen ng administrasyon ng Bongbong Marcos ay yung pagbawi nila ng Certificate of Land Ownership Award sa mga ati sa Boracay. If you will listen to the speech of PRRD nung binigay niya yung lupa na yon sa mga ati, grabe talaga yung Duterte, Cloa, Ati, Boracay.
Teka lang ha, sana nandito yung ano, napakaganda ng sinabi ni PRRD dun eh. Ang kanyang ipinangako matapos ang rehabilitation ng Boracay Island, ipinamahagi na ng Pangulong Duterte ang mga agricultural lands at land sa mga katutubong ati at iba pang lokal na residente doon. Kasunod nito, muling binigyan din ng Pangulo na walang itatayong kasino sa isla. Ang sardo ng balitang mula kay Mark Fetalco. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program ng pamahalaan sa Boracay. Dito, ipinahayag na Pangulo ang kanyang malasakit sa mga katutubong ati na matagal nang naninirahan sa isla. Today we acknowledge our farmers' important role in nation building as you work tirelessly to ensure food security across the country. I assure you that this administration will continue to protect and uphold your right to own, control, secure, cultivate, enhance, and reap the benefits of the agricultural lands you till. Nasa 3.2 hectares ng lupa sa Barangay Manok-Manok, Boracay ang pinamigay sa 44 na pamilya mula sa katutubong ati sa pamamagitan ng Collective Certificate of Land Ownership Awards o CLOA. Originally, what was turned over to us by the DNR is 7.9 hectares. Now, we cannot distribute lands not unless, particularly government-owned lands, not unless it is turned over to us by the DNR. So out of the 7.9 hectares that were turned over to us, 3.2 hectares has been CLOA'd, meaning there has been a Certificate of Land Ownership Awards which have been already issued for the 3.2 hectares. And that's the area of land that we will be distributing this afternoon. Bibigyan din ng mga ati ng mga pag-asanay kung paano mas magiging produktibo ang kanilang pananim. Ito ang unang beses sa mapagkakalooban ng pananim na lupa ang mga katutubong ati. Malaking tulong din ito para sa kanilang kabuhayan. Gayunman, mayroon pa rin silang pangamba sa kabila ng pagkakapili sa kanila bilang benepisyaryo ng Land Reform Program. Kasi noon sir may pinatay sa amin na youth, si Dexter Condes. Kasi yung dahilan din po, yun ang pinaglalaban dahil sa lupa lang. Kasi inawardan kami ng 2.1 hectares, and then sobrang pinaglalaban namin ang aming mga karapatan kasi may hawak din kaming titulo. Yun, di namin alam na pinatay siya dahil lang doon. So kaya ayaw na namin po sana na ma-experience yung na-experience namin before. Definitely NCIP, hindi pababayaan ng NCIP ang mga ate. This is our mandate. Mandato namin ito to protect the interests of these people. Samantala, iginiit ng Pangulo na hindi na kailangan pa maglabas ng executive order para sa Teka lang ha. Ayan. Anyway, that was the award to ati nung panahon ni PRRD. Hindi pala niya na-cover yung part na nagsisermon si PRRD dun sa mga ati eh. Sabi niya, eto, binigay ko to sa inyo ha. Pero, this can end your poverty. Hindi nyo pa naman to po pwedeng ibenta ngayon. Pero in the future, magmamahal tong lupa na to after 10 years, after then you can use it for education, for ganyan. Ito lang ang pwede kong maibigay sa inyo. Something to that effect. Ganun yung naging speech ni PRRD dyan eh. Yung sa video na pinakita ko sa inyo. Ganon. Nung naging presidente na si BBM, ang kinwestiyon nila is yung legality doon sa pag-convert ng lupa into agricultural land, and eventually pinagparte-parte para ibigay doon sa mga ati. They said there's some technical kinembular, ganun. So they made it appear na legal yung pag-overturn ng mga CLOA na in-issue ni PRRD. Ang question dyan ay ito. We are talking about the most vulnerable part of our society. IPs natin yon. IPs natin. And sila talaga yung mga tao sa Boracay. Diba? Sabihin na natin na totoo yung claim ng BBM administration na may mga legal na kamalian doon sa pag-issue ng mga CLOA. Hindi ba ang trabaho ng gobyerno is to fix whatever mistake that they did so that you can keep the action of the government na makip ng mga ati yung mga lupa doon. Alam natin na marami talagang gigil na gigil para kunin ang mga lupa dyan sa Boracay. In fact, mayroong mga matataas na opisyal sa gobyerno ang nagkaroon ng mga questionableng pag-aari sa Boracay. Yung mga hindi mo inaasahan na akala mo aligned na aligned kay PRRD nung si PRRD pa ang presidente, ay bigla na lang silang nagkaroon ng property sa Boracay. Ayun. Ito yung mga taong tumulong sa pagpapasa ng budget. Nasa executive department ng mga to. All of a sudden, bigla na lang silang naging landowner.
Bigla na sila yung landowner sa Boracay. And that's to the detriment of our IPs there. So wala nang power ang CLOA na ni-release ni Digong. So may nakabantay sa lakay pala, sabi ni Jake and Esper. Ayun nga, kasi parang may merong private owner ng isang lot na malapit daw doon sa mga lupa na kiniklaim ng mga ati. Meron pa namang mga ati na hindi pa rin na usurp yung property nila, pero konting-konti na lang sila. Most doon sa 44 na-nullify na yung CLOA nila kasi yung lupa nila apparently nabili ng isang private company. Putang ina, kung ikaw ang gobyerno, between private company at itong mga ati dito, hindi ba dapat yung issue mo is more than the legality? 'Di ba? Dapat ang issue mo dito to make sure that the atis are going to stay in Boracay no matter what. Ayun. Anyo, sabi ni Julian's World, hindi. Hindi siya yung narinig ko. Ayan. Mismo mga mother dun sa ate community na nagsabi, mga leader ng ate pinatay. Ako mismo kapag papatunay dahil direktang nakipag-usap ako sa mga madre doon when I was still working there. Sabi ni I am Ryoshi. Ayun. Ayun. Miss Joey, ano nga pala ang say mo sa pagtakbo ni Senador Rowena Guanzon? Ako no to Rowena kasi never niya inatak si Lenny. Naamoy ko pagka-plastic ni Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon tsaka si Lenny, friends talaga sila. Friends talaga sila. As in, super friends talaga sila. Bet talaga ni Rowena Guanzon si Lenny Robredo. Pero, ang sa akin naman isa lang kapag ka-in-endorse ni Inday, pag in-endorse ni Inday si Rowena Guanzon, edi go. Kung hindi siya i-endorse ni Inday, hindi ko siya iboboto. Ganun lang kasimple. Again, no, ang approach ko sa election is not beauty pageant. It's not beauty pageant. Ang approach ko sa election is the least opportunity for the dayaan to happen. We have to win landslide. Yan ang totoong laban sa election. So, hindi na ako But you are not a member of an NGO accredited by the UNHRC. So even you speak at the top of your lungs in a microphone or megaphone, who's going to hear you? Sabi ni Tisha. Doesn't matter. Say whatever you want to say. Ano yan? May lisensya? Kailangan may ka muna bago ka makapagsalita. 'Di ba? Semi-endorse na siya ni Inday kasi na-interview ni VP sa Davao. Tinanong siya kung anong option niya sa opinion niya sa pagtakbo ni Rowena. Sagot ni VP, 4 na ngayon ang senators niya. I hope hindi siya endorse ni VP Sara. Ayun. I am not going. Actually, gusto ko si Guanzon. Kung manalo siya, di okay lang din. Ganun. Pero kung kunwari hindi siya endorse ni VP, hindi ko siya boboto. Boboto ko lang i-endorse ni Inday. Guanzon said she's friends with Lenny, but this time, Sara daw muna siya. Kasi wala siyang chance manalo kay Lenny Tapos inaaway na rin si Rowena Guanzon sa pink line. Sabi ni Jacob, no, sabi lang ni Inday, 4 na lumapit sa kanya. Oo, yun lang. Yun lang. Sabi ni Joshua Castillo, Joey, let's visit tatay. Sa Dahig, mag-iipon po muna tayo ng pamasahe. Mag-iipon po muna tayo ng pamasahe bago tayo makapunta sa Hague. Kagagaling ko lang ng Boracay, nakausap ko yung driver ng land tour namin. Sabi niya, makaduterte daw silang mga taga Boracay dahil sa ginawa ni Digong. Nakakaiyak pakinggan yung mga simpleng tao mag-share. Ayun. Anyway, so yun lang. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita tayo next time.